Hello everyone! Ayan, mag-iimbento na naman tayo or gagawa tayo ng homemade sweet potatoes pandesal. Kamote siya, hahaluan natin. So alam nyo naman yung mga regular ingredients ng pandesal, yung pa rin siya. So meron kang 1 cup na binoiled ko na yan, tapos ginilis or inano ko siya. Dinurog yung kamote. Then, ipapa-active natin yung yeast. Lalagyan lang natin ng sugar and warm milk. Kailangan warm milk para mag-expand or mabuhay. So, i-rest lang natin siya ng 5 to 10 minutes para kailangan may bubble siya para make it sure na active or buhay yung yeast. So, yung ingredients natin, the same lang din sa pandesal. So, may 3 cups ng flour, kamote, then konting milk. Tapos ilagay na natin yung pina-active nating yeast. Ayun na siya. Medyo orange siya. So, sticky siya. So, i-grease mo muna yung bowl mo na paglalagyan mo ng yan. Kapag ganyan sticky guys, magdagdag kayo ng flour. Kasi I think pag ganyan isa marami. Ang kamote kasi nagmo-moist. Tapos may milk pa. So, kailangan mag-sprinkle ng konting flour. So, meron akong oil sa palms, tapos nag-sprinkle din ako sa So, pero mamaya magiging okay na yan. So, kailangan mo lang siya imasa or i-knead ng 10 minutes. Yan. Yan. Ayoko kasi magdagdag ng maraming flour kasi baka tumigas. So, kinuha ko na siya. Basta imasa nyo lang ng 10 minutes. Ililipat ko na siya doon sa bowl. Nilagyan ko siya ng oil, pati butter din sa ibabaw. So, tas tatakpan natin. 1 oras yan. Kailangan magdoble. So, nagdoble na siya. Minasa ka uli. Ayan, di ba medyo okay na. So, kasi nasip-sip na yung moist nung harina. So, minasa ko na siya. Pag gagawin ko mga 8 pieces yan. Gusto ko yung malalaking pandesal. So, yun lang guys. Kung may mga ingredients kayong, alam ko pwede din ng malunggay. Pwede din sa patatas kasi mayroon ding mga nagpapandesal na gumagawa na may patatas kasi nakaka-soften daw yun. So ako tinry ko yung sweet potatoes kaya medyo kulay orange yan. So imasa mo lang siya. Yan, igaganyan mo siya para pag hiniwa-hiwa mo na siya. Ang gagawin ko ngayon is malalaki, 8 para mabilis. So yung full measurement and ingredient, i-comment ko sa comment section below. Pati yung measurement. Yan. Kung gusto nyo marami, dagdagan nyo na lang, doblehin nyo na lang. Pero kasi, yan lang yan. 3 cups lang yun sa akin. 3 cups flour. Konti lang, kasi konti lang naman kami. So, yan. Imasa mo lang yan ng pantay para pag hiniwa mo rin, pantay-pantay na. So, yung mga ginagawa ko dito sa mga video ko is DIY lahat, homemade lahat. Sinesearch ko lang yan. Then, pag pinapanood. Then, after nung pag feeling ko, alam ko na gagawin ko. So, this is my 3rd time gagawa ng pandesal. Yung una, okay lang. Medyo matigas. Tapos, maliliit yung gawa ko. Pangalawa, yung una, hindi nag-active yung yeast. Hindi nag-expand. Kasi mali ako. Mali akong ginawa. Naglagay ako ng asin agad. Hindi pala nilalagyan ng asin ang active yeast, sugar lang, and warm milk or warm water para hindi mamatay. So, yung pangalawa naman, maliliit lang yung nagawa ko. Pero medyo umokay naman. So, this is the 3rd time. This time naman may sweet potato. And yung may mga malunggay dyan, pwede rin daw. I-blender nyo lang yung malunggay. So, nag-sprinkle din ako dyan ng breadcrumbs. Yung breadcrumbs ko na yan is DIY din yan. Homemade lang. Yung old toast bread ko, in-oven ko, tapos binlender ko. So, parang hindi nabibili. So, hinati ko na siya hahatiin ko yan ng 8 pieces. Yan. Para malalaki siya. So, hatiin pa uli natin yan ng isa. Tapos, bibilugin nyo na ng kasing lalaki ng pandesal. Then, sprinklean nyo ng breadcrumbs. Tapos, ilagay nyo na sa pan. Lagyan nyo ng parchment paper. Hihiwalay-hiwalay nyo para pag nag-expand siya, hindi dikit-dikit. So, yung may mga alam na mga baking tips dyan at alam yung quick and easy lang, share nyo rin sa akin, mag-comment kayo dyan. So, alam ko hindi ganun ka-perfect yung shape ng pandesal ko. Kasi yung iba tinitimbang pa yan eh. Wala pa akong timbangan. Yun.
Saka hindi naman pambenta, pangkain namin. Saka tinatry ko pa. So very soft siya ha, kasi nakakasoft talaga yung patatas or sweet potatoes. Tapos, pwede na yan sa kape, saka sa anong gusto nyong palaman. Yan. Pinapaliguan ko siya ng breadcrumb. Mukha na bang pandesal? Yung shape. Yan. So, madali lang yan guys. 15 to 18 minutes lang. Pag gusto nyong toasted, so, yung ibabaw medyo brown, gawin yung 20 minutes. Pero kung gusto nyong light lang, ako kasi light lang, nadala na ako sa toasted. Tumitigas, ayoko ng... Ang sabi, kapag, kasi nga, soft yan, so 1 to 3 days, tatagal yan sa labas kahit walang ref, pwede. Pero pag ilalagay nyo sa ref, haabot ng 1 week mahigit, tapos i-oven yan na lang kada kakain kayo. So, naka 8 pieces tayo pala guys. Nagawa ko 8 pieces na malalaki. So, success naman yung soft. Pati yung pag-expand niya, happy naman ako dahil nag-double yan eh. So, ayan. Ayan na siya, nilagay ko na siya. 'Di ba? Umaamano na siya, nag-expand na siya. So, tumunog na. 18 minutes lang ang bilis. Hindi ko na siya dinagdagan kasi ayoko ng toasted sa ibabaw. So, ngayon, hanggang mainit, papahira natin ng butter. 'Di ba? Mukha ng pandesal. So, lalagyan natin ng butter. Ang purpose niya para daw makintab at soft din yung ibabaw. So, yan. Gawa na kayo guys. Pwede kayong mag-invento. Pwede nyo lagyan ng malunggay kung gusto nyo. Patatas. Ang available ko kasi sweet potatoes. Nabili ko yan sa Asian store. Ang tagal na sa rep. So nilaga ko na siya para naghanap ako ng recipe na pwede. So nagiwa din pala ako ng keso. Then papalamigin natin muna siya ng a little bit bago ko siya itatransfer sa lalagyan. So, yung mga gustong gumawa or mag-try, lalagay ko dyan yung measurement, saka yung instruction kung paano ko ginawa. Ngayon, kung gusto nyo ng mas marami dyan, doblehin nyo na lang yung measurement. 'Di ba? Kung yung mga bagong gagawa pa lang, yan muna yung small measurement muna. Pag saka nyo na sanay na kayo, di gumawa pa kayo ng marami. So, ayan, pinapalimig ko lang siya ng a little bit. And, nagpe-prepare ako dyan ng Tupperware kung saan ko ilalagay. Iniisip ko kung ilalagay ko sa Tupperware, tapos tatakpan ko, baka magpawis. Pero lagyan nyo na lang ng towel sa ibabaw or napkin. So, ayun na, may ano na kayo, homemade pandesal with kamote, 'di ba? So, pwede na yung ternuhan niya sa breakfast ng kape. Ayan, nagawa din pala ako ng cheese whiz. Ang lambot niya, guys. Yung lambot niya, hindi yung lambot na walang laman sa loob. Talagang puno, mabigat. Ayan. Parang isa lang yan, busog ka na. So, ayan, mag-try na kayo, guys. Huwag kayong matakot magkamali. Try and try hanggang sa matutunan. Ganyan ang ginagawa ko. Tapos pag may mali, iniisip ko saan ako nagkamali, ano yung ginawa ko, ba't nagkaroon ng hindi umalsa, bakit ganon. Ayan guys, na-transfer ko na siya. So, okay, check nyo na lang sa baba yung yung mga measurement. Iko-comment ko sa dyan, saka yung instruction. Yun lang guys, and thank you so much sa pagpapanood nyo sa mga homemade or DIY na pandesal, everything, braso de Mercedes, oatmeal, cookies, tocino, lahat lang naman yan pinapanood ko tapos pinag-aaralan ko lang. So that's it, let's eat. Thank you for watching. Bye bye guys.